Sawang-sawa na akong marinig ang mga tao na laging pinag-uusapan ang BMW B58 na ito. Kahit gaano kaganda ang makinang iyon, may alas pa rin ang Mercedes-Benz. Meron silang magandang makina na tinatawag na M276. Kung di mo pa naririnig ito, marami kang namimiss. Ibabahagi ko sa iyo ang magaganda, di magaganda, mga issue, tibay at ilan sa mahahalagang modelong may makinang yon. Ibabahagi ko sa iyo ang 5 pinakamagagandang Mercedes-Benz na may ganung makina na dapat mong bilhin. Simulan na natin. Ang BMW B58 ay isang napakagandang makina. Umaabot ito ng hanggang 382 horsepower. Ito ay isang 3 litro inline 6-cylinder engine na may single turbo twin scroll, isang hiyas. Pinagparehas ito sa wallow-speed automatic transmission. Isa ito sa mga pinakahinahanap na makina na parehong maaasahan at madaling i-tune. Kaya naman napapaisip ka, bakit ka pa hanap ng iba? Simple lang. Minsan, gusto ng mga tao ang buong kotse. Ang Mercedes-Benz ay may mahusay na teknolohiya at sa totoo lang, sa maraming pagkakataon, mas maganda pa ang teknolohiya kaysa sa ginagawa ng BMW. Ngayon, magaling ang metalurhiya at drivetrain ng BMW, pero minsan may hinahanap ka pa rin kakaibang pagmamaneho. Ang Mercedes-Benz M276 engine ay talagang makina na kayang makipagsabayan ng dikitan sa mga pinakamagagaling tulad ng B58. Ang Mercedes-Benz ay nagsisimula ng lumipat mula sa mga Turbo 4 at hybrid. Ang mga yon ay hindi mapagkakatiwalaan at komplikado, hindi nagbibigay inspirasyon sa pagmamaneho. Ngunit ang Mercedes-Benz ay may late model engine na pwedeng bilhin na 10 taon pa lang, kaya mas abot kaya. Oo, may ilang format ng drivetrain ng M70. Isa na rito ang naturally aspirated na 3.2 litrong V6 na talagang halimaw. Pero sa personal kong opinyon, ang pinakamagandang kunin mo ay ang 3 litrong twin turbo na V6 na yon. Kahit parehong napaka-reliable ng dalawang makina, talagang masarap silang imaneho. Mayroon silang magagandang power band at ang mga hamon sa tibay ay hindi naman talaga mas malala kaysa sa nakikita mo sa B58. At magkapareho rin ang mga powertrain. Pero ang mga code ng makina tinutukoy natin ay ang 2015 hanggang 2019, M276, DE3, M276, DE3 OLA na isang 3 litro na twin turbo V6. Ihambing mo yan sa 2014 hanggang 2017 Mercedes-Benz M276 na tinatawag na D30. 5 na sa katunayan ay isang naturally aspirated na 3.5 litro na V6. Kaya mas simple ang makinang ito dahil walang turbo o wastegate. Kaya isa ito sa pinakamaasahang drivetrain sa luxury car segment. Walang kapantay. Ang 276D ay naturally aspirated na makina na nagbibigay ng 302 horsepower, 273 pound-feet ng torque at fuel economy na nasa 23 hanggang 27 milya kada galon. At sa kaunting maintenance, kilala itong tumatagal ng higit sa 200,000 milya. Ihambing mo yan sa M276, D3 M276 D3 OLA na naglalabas ng 329 horsepower hanggang 362 horsepower sa pinakamataas na trim. Umaabot ito sa 384 pound-feet ng torque at nagbibigay ng 20 hanggang 26 na milya bawat galon. Kaya hindi agad nauubos ang pera mo sa pagpuno ng tangke. At kilala silang tumatagal mula 160 hanggang 240,000 milya. Kaya sila na siguro ang pinakatipid, epesyente at matibay. Lahat nasa isang pakete. Pero may isa pang variant na mas hindi karaniwan, ang M276 DE35LA na medyo mas bihira. Hindi mo madalas makita ang mga ito sa mga sasakyan. Ang mga yon ay mula 2014 hanggang 2016 at nagbibigay ng 320 horsepower at mga 354 pound-feet ng torque. Nagbibigay ito ng 19 hanggang 24 na milya kada galon na fuel economy at maaring umabot ng 200,000 milya kung maayos ang pag-aalaga. Bihira man sila, malakas, matibay at mataas ang torque ng makina nila. Pero mas sensitibo sa maintenance at kapabayaan. Siguraduhin mong ayos lahat ng detalye kapag nagmamaneho ng Mercedes-Benz na may ganitong makina. Ngayon, ang una kong personal na paborito ay ang 2015 hanggang 2018 Mercedes M2 7.6 na 3 litro na twin turbo dahil sa malakas itong torque. Gusto ko ang straight 6 at V6 na makina dahil malakas ang torque at hatak. Maganda ang NA na makina bilang drivetrain pero kulang sa performance. Kung iniisip mong makakaroon ng carbon fouling dahil sa direct injection, tama ka. Ganito rin ang naging issue sa unang henerasyon ng B58 sa BMW. At pareho rin ang problema sa 3.2 litrong V6 na bersyon ng M276.
kaya hindi mo talaga matatakasan yan. Ganyan na talaga ang modernong teknolohiya. Isa pang dahilan para kumuha ng 2015-2018 M276 Turbo ay naayos na ang timing chain update. Malakas ang hatak nito sa mid-range at karamihan sa mga modelo nila ay may all-wheel drive. Mas kaunti ang malalalang sira nito kaysa sa mas lumang M278 V8, pero mas maganda pa rin ang drivability nito kaysa ang M272. At higit pa roon, kahit di tiyak ang dahilan, mas kaunti ang electrical problems nito, kabilang ang 48V system kaysa sa M256 engine. Ngayon, ang pangalawa kong pagpipilian ay ang 2014 hanggang 2017 na naturally aspirated na 3.5 litro na V6 na bersyon ng M276 pangunahing dahil mas kaunti ang mga issue at mas kaunti ang problema sa cooling. Wala kang mga turbo na kailangang asikasuhin o mga intercooler na kailangang ayusin. Mas kaunti ang pwedeng tumagas na linya ng langis at mas mababa ang init sa ilalim ng hood. Bumababa ang gasto sa maintenance sa paglipas ng panahon, lalo na kapag napapalit ng pyesa tulad ng turbocharger at wastegate. Pagkatapos gumastos ng 4 o 5,000 dolyar, maiisip mo mas dapat pinili mo na lang ang 3.5 litrong V6. Ngayon, ang downside syempre, mas kaunti ang torque ng makinang ito, mas mahina ang kapangyarihan, mas mababa ang performance, at hindi mo talaga mararamdaman na mabilis ito. Para sa isang tunay na mahilig sa pagmamaneho, ibig kong sabihin, mas gusto ko talaga ang mas matinding bersyon ng twin turbo V6 kaysa sa 3.5 litrong V6. Pero sa kabila nito, mas malapit na rin ito sa Lexus at sa bago nilang IS350 na may halos perpektong 2GR na 3.5 litrong V6. Ngayon, hindi nito matatalo yon. Tunay na maganda ang dual port at direct fuel injection dahil hindi na kailangan ng walnut blasting at walang carbon issue. Pero hindi rin naman ito ganang naiiba. May 3 karaniwang sira, lalo na sa lumang henerasyon, kaya mas maganda piliin ang 2014 o 2015 pataas. Pero sa 2011 hanggang 2013 na bersyon ng M276, may mga problema sa timing chain, oil pressure sa mga tensioner, at may ilan sa mga oil check valve na tumutulo. At dahil sa hindi magandang lubrication, hindi tamang timing, at ang chain ay lumuluwag ng panandalian, minsan makakarinig ka ng kaunting ingay o kalampag kapag malamig ang makina. Yung tunog na naririnig mo minsan kapag malamig ang simula. Minsan, pwedeng magdulot ito ng magaspang na idle dahil kapag maluwag, hindi agad nahihigpit ang slap kaya nakakaproblema sa timing. Iyon ang timing sa pagitan ng pagbukas at pagsara ng iyong mga balbula at ng iyong mga piston sa pagkompress ng pinaghalong gasolina at hangin. Kaya sa huli, kung mali ang timing mo, ang pinakamasamang mangyayari ay maaring masira ng tuluyan ang makina. Sa pinakamagandang kaso, baka umilaw lang ang check engine light o kaya'y umandar ng magaspang ang sasakyan. Naging problema yan sa ilang unang M276, kaya mas mabuting piliin ang mas bagong twin turbo V6. Kung makakita ka ng magandang deal sa maagang modelo, huwag mag-alala, siguraduhin lang na mapapalitan ng mga tensioner at ipagawa sa kilalang talyer na marunong sa Mercedes. 5 hanggang 6,000 dolyar ang gastos para mag-retrofit, palitan ng kadena at ayusin ang tensioner. Ayos na yan para sa daan-daang libong milya. Yun lang ang mahina sa unang henerasyon. Pangalawang karaniwang issue sa M276 ay nakakaapekto sa lahat at nakita ko na rin itong mangyari. May mabuti akong kaibigang mekaniko na nagkakalas ng isa nito dahil sa hindi nagpa-walnut blasting ang may-ari at umabot sa halos 200,000 milya kaya barado na ang kotse. Nagtaka siya kung bakit hindi maganda ang takbo ng kotse dahil puno na ito ng carbon. Nagsisimula itong mag-atubili, mag-misfire, humina at parang sinasakal dahil sa sobrang carbon at gasolina mula sa direct fuel injection sa likod ng intake valves. Ang susunod na mangyayari, pati ang intake at intake valves, lahat ay napupuno ng carbon. Hindi na ito gumagana ng maayos, hindi na dumadaloy ng tama at nagsisimula ng umandar ng pangit. Kaya tuwing 60,000 hanggang 100,000 milya lumalabas ang malalaking problema, kaya inirerekomenda na sa 50,000 o 60,000 milya pa lang, ipasuri na sa talyer para magamot agad. Gumagawa sila ng walnut blast o ibang paraan ng intake cleaning at pagkatapos, ayos ka na ulit sa napakarami pang milya. Dapat itong isama sa maintenance. Nakita ko na ito. At ang carbon ay totoong problema sa maraming modernong makina. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang ang mga sasakyan na yon na direct injected, halos palaging may ganitong mga issue. Ang mga BMW ay nagkaroon ng ganitong mga problema. Alam mo, ngayon, ang mga huling modelo ng B58 nila ay sa wakas may dual port at direct fuel injection system na. Ginaya ang DS system tulad ng sa Toyota at Lexus. Pero hindi ito bihirang issue. Isa lang ito sa mga bagay na kailangan mong malaman kung bibili ka ng isa sa mga M200 at 76 na makina ng Mercedes-Benz. Ang pangatlo ay ang mga issue sa turbo at tagas ng langis na makikita mo lalo na sa 3 litro na twin turbo V6.
Alam na natin na wala kang ganung problema sa NA. 3 tuldok 5. Tagas ng boost at amoy ng langis kapag may tumatagas sa bearing, lubrication port o linya. Kaunting tagas lang pero umaabot na ito sa exhaust manifold. Pwede kang makakita ng usok na lumalabas mula sa ilalim ng hood. Mabaho, nangangamoy talaga. At sa karamihan ng kaso, hindi naman ito malala. Pero may posibilidad na magdulot ng sunog. Kasama pa dyan, pwede ring bumaba ang lakas ng makina. Kapag may tagas ang boost, nawawala ang lakas dahil lumalabas ang hangin sa atmosfera. Kung hindi maayos ang selyo at higpit, mawawala ang boost at pati lakas at epesyensya ng makina. Isa ring karaniwang problema ng turbo model ay ang cooling line. Nakita namin sa mga B58 ang water pump, thermostat at cooling line. Pag 60,000-80,000 miles na, malamang papalitan mo na ang water pump at T-stat. At buti na lang, sa mundo ng BMW, mechanical na ulit ang water pump na yon kumpara sa mga luma na electric at mas mahirap at mas madaling masira. Pwede ring makasira ang mga ito sa ilang parte ng cooling system. Kilala rin ang M200 at 76 sa PCV o Positive Crankcase Ventilation Issues na naranasan din namin. Buti na lang sa amin, sa C300 naming 4-cylinder, ginawa nila yon sa ilalim ng extended warranty ng Mercedes-Benz, inamin nilang paulit-ulit ang problema at sasagutin nila ang gastos. Kailangan mong maintindihan, maaring maging problema ito. Huwag palampasin ang oil service tuwing 7,000 o 8,000 milya para maiwasan ang maagang pagkasira ng mga PCV. At syempre, dapat ding isipin ang camshaft magnet seal. Yung iba, normal lang. Gulong, preno, suspensyon, lahat ng sasakyan dumadaan dyan. Hindi ito naiba. Walang perpektong sasakyan at ganon din ang Mercedes na may M276 at ang BMW na may B58. Tandaan, yan ang ilan sa karaniwang issue. Tulad ng napansin mo, walang malalang problema at karamihan ay madaling tukuyin at ayusin. Nang hako ako sa inyo, oo, alam ko, na-drive ko na lahat ng ito. Naranasan ko na ang mga sasakyang ito. Bibigyan ko kayo ng 5 sa mga top Mercedes-Benz na may M200 at 76 makina. Ang una sa listahan para sa pinakamataas na pagiging maasahan ay ang Mercedes-Benz na may M200 at 76 sa 2014 hanggang 2016 350. Tulad ng nabanggit ko na, ang 3,2 litro na V6 ay kadalasang nangangahulugan ng mas kaunting turbo, mas kaunting pagkasira, mas mababang gastos sa pag-maintenance at mas kaunting sirang pyesa. Kaya, isa ito sa pinakamaganda kung ang hanap mo ay talagang maasahang maintenance. Pangalawa ay ang 2013 hanggang 2015 ML 350. Nagkaroon kami ng ML5 daan noon pa at gustong-gusto namin yon. Maganda ang makina, matibay ang transmission at maayos ang transfer case. Madalas lang masira ang mga bahagi nito dahil sa kalawang, lalo na't nakatira kami sa lugar na madaling kalawangin ang sasakyan. Pagkatapos, nagsimulang masira at mabasag ang ilang plastic tulad ng ashtray at cup holder. Nagkaroon kami ng sira sa window regulator at crankshaft sensor pero halos yun lang ang naging problema namin. Sa kabuuan, sobrang tibay talaga ng drivetrain. Pero ang tinutukoy natin ay ang ML300 at 50 na mas naunang henerasyon ng M200 at 76 na walang turbo at kilala sa sobrang tibay. Kaya ang pangatlo ay ang pinakamagandang kombinasyon ng tibay at performance. Gusto ko ang mga sasakang ito pero mas mahal sila dahil may turbocharged na makina. At ang tinutukoy natin ay ang 2014 hanggang 2016 na i-400. At ang i-400 ay may 300 at 29 na horsepower at 350 o 360 pound-feet ng torque. Para talaga itong rumaragasang tren. Parang raketa pero kapit na kapit sa daan. Gayunpaman, ang E-Class platform ang magiging isa sa pinakamarangya at bagay na modelo ng brand. Palagi kong sinasabi ng E-Class ang magandang panimulang modelo para makuha mo ang pinakasolid na pundasyon ng pagiging maaasahan pati na rin ang tunay na pakiramdam ng karangyaan na makukuha mo mula sa isang Mercedes-Benz at sa 3-pointed star. Isa ito sa pinakatunay at mahusay nilang karanasan sa pagmamaneho, bagay para sa gusto ng kakaibang dating, performance at maaasahan. Ang pang-apat ay partikular na ang 2016 C-Class 451 itong tunay na hiyas. Tulad ng sinabi ko tungkol sa E-Class, magiging talagang malakas ang dating ng kotse na ito. Mabilis, masaya at magaan sa pakiramdam. Dahil ito ay isang AMG Light na mas malakas pa ang hatak gamit ang parehong 3 litro na twin-turbo V6 at maglalabas ito ng 300 at 62 horsepower mas mataas kaysa sa E400 class. Kaya isa talaga itong tunay na hiyas. Ang C450 ay parang rocket ship. Gustong gusto ko ito, pero kung gusto mo pa ng mas mataas na antas, isang kotse na may AMG Light na vibes,
Hindi pa totoong full AMG. Ang twin-turbo V8 ay mabilis at masayang imaneho. Kayang mataas na RPM, may snap, crackle, pop at may option pang all-wheel drive. May AMG badge ito kaya espesyal ang dating at may matapang na itsura, agresibong rear valances, front spoilers at kakaibang estilo. Siguradong mas pipiliin ko ito kaysa sa kahit anong BMW tulad ng M300 at 4 halimbawa na may B58. Ito mismo ang direktang katapat ng sweet spot ng BMW at ito naman ang Mercedes-Benz C43 AMG na may twin turbo na 3 litrong V6 din. Ang maasahang M276 na makina ay mabilis, masaya, malakas ang hatap at tiyak na maasahan sa isang marangya at sporty na kotse. Pareho rin silang may 362 horsepower gaya ng 450 pero mas matindi ang pakiramdam, mas maingay at mas intense. Kung nasubukan mo na mag-drive ng C43, mas lalo mo maa-appreciate ang kalidad ng driving experience at dynamics nito. Maganda rito, marami sa mga sasakyan ay malaki ang diskwento dahil natatakot ang unang may-ari sa maintenance, tibay at posibleng problema. Maraming tao ang natatakot. Pagkatapos ng 3 o 4 na taon at tapos na ang warranty, ayaw na nilang asikasuhin ito. Ibinabalik at isinasoli nila ang mga sasakyan na napupunta sa secondary market. Hulaan mo kung ano. Talo nila, panalo natin dyan. Alam mo ba kung bakit mura ang mga second-hand na Mercedes-Benz at BMW? Ipaliwanag ko ang kwento. Sana makita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Magkakausap tayo ulit. Paalam.